Isang mataimtim na seremonya ang ginanap sa Manila American Cemetery sa Fort Bonifacio, Taguig City. Of course, our two nations are linked by more than treaty. We have bonds of culture and commerce. We have shared history and common hopes. The cemeteries here are filled with those who paid the ultimate sacrifice from both of our nations, who fought for freedom in the Pacific. Their memories continue to inspire our alliance, as do the values that they gave their lives to defend. Ang 2 araw na pagbisita sa bansa ni United States Secretary of State Hillary Rodham Clinton ay isang pagpapakita ng matibay, matatag at malalim ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa panahon ng pagsubok tulad ng pinsalang dulot ng mga kalamidad, siniguro ni Secretary Clinton na ang Estados Unidos ay handang rumesponde at sumuporta sa rehabilitasyon para makabangong muli ang Pilipinas. Anya, ang bansang Amerika ay mananatiling kaibigan ng mga Pilipino. Last November 13, tumulak papuntang Singapore si Pangulong Arroyo para dumalo sa 17th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit kasama ang mga leader ng iba't ibang bansa. Narito ang isa pang special report para sa buong kaganapan. Matagumpay na naidaos ang 17th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit sa Singapore nitong nakaraang linggo. Ito rin ang ika-20 taong anibersaryo ng organisasyon na itinatag noong 1989 kung saan isa sa mga senior members ang Pilipinas. Ngayon ay binubuo ito ng 21 bansa na karamihan ay kabilang sa samahan ng ASEAN at G20. Sustaining Growth, Connecting the Region ang tema ng pagpupulong ngayong taon. Temang angkop sa pangkasalukuyang tawag ng pangailangan at pagkakataon sa kabila ng pangdaigdigang krisis pang-ekonomiya. Sa 2 araw na APEC Leaders Meeting, napagkasunduan ng 21 miyembro na bumalangkas sa mga bagong kasunduan at programa para mapanatiling malakas ang kooperasyon at di mabalam ang pagunlad ng mga bansa sa Asia-Pasipiko. Una, supporting balanced growth, fostering inclusive growth, promoting sustainable growth, resisting protectionism, supporting the multilateral trading system, accelerating regional economic integration, strengthening economic and technical cooperation, enhancing human security, fighting corruption, improving governance and transparency, strengthening APEC. Binigyan diin sa ilalim ng Leaders' Declaration ang pagpapalakas ng malayang kalakalan at pamumuhunan sa buong rehiyon o ang Free Trade Area of the Asia-Pacific, ang pagsusulong sa Small and Medium Enterprises o SMEs na 90% ng mga negosyo sa APEC region, ang pagpapanatili ng stimulus fund para sa kahandaan ng mga bansa na apektado ng global financial crisis, at pagtiyak sa suporta ng mga APEC member countries sa gaganaping Climate Change Summit sa Copenhagen sa susunod na buwan.
Ito'y alinsunod na rin sa napagkasunduan ng APEC na tumalima sa prinsipyo ng United Nations Framework Convention on Climate Change at magkaroon ng isang ambisyosong kasunduan para malabanan ang lumalalang epekto ng global warming. Our trip to attend the APEC summit reflects the commitment of our administration to active engagement in trade, commerce, and economic cooperation among nations. This energetic engagement, for instance, my many visits to Singapore, has helped us in the country lift up the poor and feed the hungry. Dito rin sa Singapore ginanap ang kauna-unahang ASEAN-US Summit sa loob ng 32 taon ng ASEAN-US relations. Ang Pilipinas ang tumatayong country coordinator sa dialogong ito. Ikinatuwa naman ng 10 bansang miyembro ng ASEAN region ang aksesyon ng Amerika sa Treaty of Amity Cooperation na nilagdaan nitong taon. Mas paigtingin nito ang policy of increasing engagement and re-energized involvement ng Estados Unidos sa Timog Silangang Asya. The United States is a Pacific nation, and we enjoy deep historical ties to Southeast Asia, one of the most important and dynamic regions of the world. As the first U.S. president to have a personal connection to the region, I reaffirmed to my ASEAN friends that the United States is committed to strengthening its engagement in Southeast Asia, both with our individual allies and partners and with ASEAN as an institution. During our meeting, we talked about how the United States and ASEAN can work together as close partners, both within this region and throughout the world. Nagpasalamat din ang 10 leader sa pangunguna ni Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiwa, ang kasalukuyang chairman ng ASEAN kay President Obama sa paninindigan nito at kooperasyon sa larangan ng kalakalan, edukasyon, disaster management at counter-terrorism. Inaasahang mas magiging makabuluhan pa ang ASEAN-US relations sa ikalawang ASEAN-US Summit sa susunod na taon.